O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nasa umpisa at nakalagay din sa itaas ng video. Like and follow na rin para palagi mo akong makita pag may bago. Ang ating anime movie ngayon ay pinamagatang The Island of Giant Insects movie. Nagsimula ang palabas sa airport kung saan pinakita ang mga taong madali lang nilang pinipisat ang mga maliliit na insekto. Kalaunan ay nagising sa tabing dagat ang isang babae na si Metsumi Oribe. Naalala nitong na-crush pala ang sinasakyan nilang eroplano at natakot ito. Ngunit mas natakot siya sa isang putol na kamay na nakita kaya napatakbo at humingi ng tulong. Nakita naman siya ng isa pang babae na si Ayumi Matsuoka. Napayakap ito sa kanya dahil siya ang unang taong nakita nito sa isla. Napagtanto nilang wala daw nakatira sa isla na iyon kahit na may mga kagamitan silang nakita sa tabing dagat. Sinubukan nilang gamitin ang cellphone pero nabasa ang mga ito. Naisip nilang maghanap ng iba pang survivors. Ngunit nagtaka sila dahil kakaiba daw ang paligid dahil masyadong tahimik at wala silang marinig na ingay ng ibon o mga insekto. Ipinakita naman ang tatlong lalaki at ilang babae na binuksan ng isang vending machine at ininom ang laman nito. Binigyan ng isang babae ang kasamang babae ng inumin para daw hindi ma-dehydrate. Habang nakaupo ay nilapitan ni Mirai Gino ang dalawang lalaki at sinabi nitong bigyan siya ng pagkain para pakitaan sila ng good time. Sabay labas ng arsenal nito. Pero sinabi ng mga lalaki na di kasi siya cute. Kaya yung kasama niyang babaeng si Mami Miura ang pinakita ang tinatago kaya namangha ang mga boys. Kaya pinagalitan ni Chitos na Rusei si Mirai dahil sa asal nito. Mag-aaway pa sana sila pero sinabi ni Aino na di sila makakakain pag nag-away lang sila. Nagtanong ang siga na si Atsushi Kamiho kung sinong may cellphone sa kanila. Pero nang tignan nila ang may dalang waterproof ay walang signal. Naisip ng mga bida na magpunta sila ng pinakasentro ng islang iyon at hanapin ang bayan. Pero biglang naiihi daw si Ai kaya nagpaalam muna para umihi. Ngunit napasigaw ito nang makakita ng malaking paro-paro G. Nilabas ng malaking insekto ang kanilang mga pantusok at tinusok at hinigop ang kawawang puwet at bunganga ng babae kaya naging buto at balat ito. Pagkaraan pa ay nakita rin nila si Mami na minamanyak din ng paro-paro G kaya naawa ang isang extrang fan nito. Nagpakatapang ito dahil akala niya ay siya ang bida ng kwento na sinundan ng isa pa pero dahil malaki ang tiyan ay tinusok ito at hinigop ng insekto. Maging ang sumunod ay nilagyan din ng straw at hinigop. Dumating naman sina Ayumi at Metsumi pero nagulat sila sa nakita. Umatake si Ayumi gamit ang kutsilyo para iligtas si Chitos pero muntik lang siyang makain. Umatake din si Metsumi gamit ang gas spray na sinindihan ng apoy kaya nasunog ang isang paro-paro at tumakbo ang iba. Nagkakasagutan ang mga bida kung ano ang kanilang gagawin para makasurvive nang bigla silang makarinig ng ingay. Inakala nila kung ito ay galing sa isang rescue chopper at tumakbo para lumapit pero nagkamali sila. Tinulak ni Chitos si Metsumi at nang lumingon ang babae ay nayakap na at natusok ng malaking insekto ang kasama. Pero parang nahentay naman ang mukha. Sinabi ni Ayumi na sundan nila ang babae at tulungan pero tumanggi si Mirai dahil ayaw daw niyang matusok. Sinabi naman ni Atsushi na sa oras na iyon ay kailangan nila ng leader at sinabing siya na ang magiging boss para maprotektahan ang iba. Pero ayaw nitong tulungan si Chitos. At ganun din ang iba at sinabing bahala na ang rescue team na darating. Pero sinabi ni Metsumi na hindi pwede dahil kakainin ng itlog ng insekto ang babae pagtatagal ng 3 araw. Sinabi ni Ayumi na puntahan nila si Chitos pero pinigilan sila ni Atsushi na feeling boss. Sinabi nitong pag naghiwalay sila ay mas maliit ang chance na makaligtas sila. Ngunit sinabi ni Metsumi na gumagana pa ang phone ni Chitos kaya magagamit nila ang GPS nito para malaman ang topography ng isla at sa paraang ito ay malalaman nila kung anong klase ng insekto ang posibleng nasa paligid. Kaya sinabi ni Ayumi at ng iba pa na puntahan nila ang class president. Nasabi ni Metsumi na hindi ugali ng mga wasp na bumalik sa kanilang mga pinagitlugan kaya malaki ang chance na hindi nila makikita doon ang tumangay kay Chitos. Nagtanong ang iba kung bakit higanti ang mga insekto doon kaya nasabi na lang ng bida na marahil ay may nakain silang bakterya o chemical. Dahil maraming nalalaman si Metsumi tungkol sa insekto ay tinawag siyang bugwoman at creepy ni Gino. Kalaunan pa ay nakakita sila ng village pero walang tao at may bakas na tirahan ito ng insekto na kumuha kay Chitos. Pumasok sila sa bahay at amoy tae daw at mas lalo silang nabigla nang buksan ang isang pinto at makakita ng ilang mga tao na kinakain ng uod. Nakangiti pa ang mga tao nung una dahil pinag-drugs daw sila ng mga uod. Pero nang pinagpapatay ng mga bida ang mga uod ay naramdaman ng mga ito ang sakit kaya sila nagpatulong. Pero natakot ang mga bida at umalis. Mga istorbo lang. Paglabas nila ay pinakita ni Kazuhiko kay ang nakuha niyang gumaganang phone kaya sinabi ni Atsushi na umalis na sila. Kaya naisip na lang ni Metsumi ang sinusupsap na Chitos.
Kalaunan pa ay nakita nila ang isang pang-wasp na dala ang isang lalaki. Kilala ito ni Atsushi kaya hinabol ang insekto pero muntik na siyang madagat kung di siya niligtas ni Mitsumi. Saka pinatahimik ito para di sila makita at umalis ang insekto. Pero buong tapang na sumunod si Atsushi at nakita nga si Akira kaso ay inatake siya ng wasp. Buti na lang at nakasunod din agad si Mitsumi at tinulungan si Atsushi na muntik matusok ang bayag. Nabuhat ni Atsushi ang kaibigang si Akira samantalang nakita naman ni Mitsumi si Chitose. Kaso ay mabigat ang boobs ng kaibigan kaya hindi ito mahila ni Mitsumi. Nagpatulong siya kay Atsushi pero iniwan sila ng lalaki at paglabas ay sinabing umalis na sila. Pero dumating ang maraming insekto. Hila pa rin ni Mitsumi ang kaibigan nang umatake ang ibang wasp sa bahay ng isa. Saka dumating si Ayumi at binuhat si Chitose kaya sila nakaalis. Sinabi ni Mitsumi na ayos daw ang dalawa nilang nailigtas basta mapainom ang mga ito para matanggal ang lason sa katawan. Tinuro ng iba ang pwedeng pagkukunan nila ng maiinom gamit ang map ng isla. Saka pinaliwanag nito na inisprayan niya ng pabango ang isang insekto doon kaya akala ng iba kung kalaban kaya nila inatake. Kaya binalaan niya ang iba na huwag gagamit ng pabango at cosmetics doon. Sinabi ni Longhair na kailangan daw nila si Mitsumi para makaligtas doon dahil sa galing nito sa mga insekto. Kaya nang tanungin ni Ayumi kung bakit marami siyang alam ay sinabi nitong may nagturo sa kanya tungkol sa mga insekto nung bata pa siya. Nagulat si Mami nang makitang may insekto sa likod ni Gino kaya agad nila itong tinanggal. Sinabi ni Mitsumi na nakaka-infect ang kagat ng mga ito. Saka nalaman nilang nasa tirahan sila ng mga malalaking matitigas na kuto. Sinabi ni Mitsumi na huwag silang magpanik para hindi sila mapansin ng mga ito dahil mas naa-attract ang mga ito sa vibration. Kasama na daw init ng katawan at utot o mabahong puwet at kilikili. Kaya dahan-dahan sila sa paglalakad para hindi sila madetect ng mga malalaking kuto. Sa labasan ay may nakita silang tao na naglalakad pero wala sa sarili. Napagtanto nilang ito yung Marites nilang kaklase. Pero mas nagulat sila dahil puno ang mukha nito ng kuto kaya natakot si Mami at napatakbo. Nagkagulo ang mga kuto at para hindi sila matigok lahat ay pumulot ng kahoy ang bida at tinamba ang extra. Kaya ito ang inatake ng mga kuto habang tumakbo ang mga bida. Nangati ang katawan ko sa mga lintek na kuto. Kalaunan ay sinabi ni Mitsumi na para matanggal kung sakaling may mga kuto ay kailangan nilang magbabad sa tubig. Pero hindi nila napansin na may uod si Akira. Kalaunan pa ay nakarating sila sa isang gusali kung saan may helipad pa ito. Kaso ay napansin ni Mitsumi na walang bakas ng nabubuhay doon. Nakapasok sila ng gusali at sinabi ni Mitsumi na kumuha sila ng mga gamot para sa mga kasamang di pa rin nagigising. Pero patuloy ang paggalaw ng uod sa loob ng katawan ni Akira. Nakakuha ng saline solution si Atsushi pero di kayang mainom ng dalawang pabigat kaya pinakain nila ito gamit ang kanilang mga bibig. Agad na nagpunta si Kazuhiko sa computer na naroon kaso ay walang internet kaya binuksan nito ang ilaw. Saka agad siyang nagdala ng pagkain para sa mga kasama. Kumain ang mga bida at naisip na ligtas sila doon hanggang makarating ang mga rescuers. Pero napapaisip si Mitsumi na kung ligtas doon ay bakit walang taong nakatira doon. Sinabi ni Mirei na nais niyang maligo kaya naghanap sila ng shower room. Sa paglalakad ay nakita ni Kazuhiko ang research lab at pumasok dito. Pero nakatapak siya ng mabahong likido at may nakita kaya napasigaw. Narinig naman siya ng iba pa at naramdaman nila ang pagdating ng parang maraming insekto. Kalaunan pa ay gumalaw si Akira pero lumabas sa mata nito ang uod at para siyang baliw na nagtatakbo sa paligid. Nakalabas siya at nang makita ang tower ay umakyat siya dito na parang baliw. Susunod pa sana si Atsushi pero pinigilan siya ni Mitsumi at sinabing may parasite ang katawan ng lalaki base sa mata nito. Saka may tinatawag itong predator kaya pinatakbo ng bida ang mga kasama. Hindi nga nagtagal ay dumating ang isang klase ng malaking insekto na tinawag nilang Dobson fly. Sumusupsap daw ito ng likido ng tao kaya kahit gaano karami gatas mo ay kayang-kaya nito. Dahil maingay si Akira ay inatake ito ng Dobson fly kaya nahati ang extra. Gago ding parasite yan na suicidal. Nashock si Atsushi dahil sa nangyari sa kasama pero sinampal siya ni Mirei at agad silang pumasok sa loob. Sumunod din agad ang tatlong iba pa pero nilock ng makasariling Mirei ang pinto at sinabing baka infected din sila ng uod. Sa loob ay nagising na rin si Chitose at sinabi nito sa dalawa na tulungan si Mitsumi. Dahil paralyzed pa lang si Chitose ay hindi ito makagalaw kaya sinabi ni Mirei na tuhugin ito ni Atsushi. Naghubad nga ang loko matapos tignan ng Junjun at naisip pumasok sa kuweba habang nakapatong ang manyak na Mirei sa class president nila. Pero dumating si Kazuhiko na buhay pa at pinatulog ang dalawa gamit ang fire extinguisher. Samantala ay pinapasok na ng insekto ang tatlong naiwan sa pinto pero nagawa nilang makapasok dahil tinulungan sila ni Kazuhiko. Tinali rin nito ang dalawang manyak. Saka sinabi nitong napasigaw lang siya dahil nagulat lang.
Nagtanong ang lalaki kung anong gagawin nila at sinabi ni Metsumi na palakasin nila ang ilaw para ma-attract ang mga insekto dito. Kaso ay parating na daw ang bukang liwayway kaya lumabas si Metsumi na hindi nahahalata ng malaking insekto. Umakyat siya sa tore at nilagay ang malawak na tela para sa naiisip nilang plano. Nakita ni Metsumi na abnormal daw ang ulo ng malaking Dobson fly. Dahil siguro sa walang makain kaya naging malnourished daw ito. Saka sinenyasan nito si Ayumi na magpunta kay Kazuhiko para sindihan ang ilaw. Agad na bumaba si Metsumi gamit ang hagdan at naghanda. Gumawa siya ng ingay gamit ang isang alarm at nagpahabol sa malaking insekto. Maraming beses na muntik maabutan ang bida pero nagawa nitong makailag. Tutulong sana si Ayumi pero sinabi ni Cheetos na bahala sa diskarte ang bida. Nagpahabol itong muli at nagpunta ng tower kung saan niya nilagay ang tela. Tinanggal niya ang kumot kaya nakita ang liwanag ng ilaw at sinundan ito ng Dobson fly at pinabayaan ang babae sa lupa. Nang makitang nasa taas na ang insekto ay sinabi ni Ayumi kay Kazuhiko na buksan ang kuryente, na ginawa naman ng lalaki. Kaya nakuryente ang malaking insekto at namatay. Kalaunan pa ay bumagsak ang nalutong insekto. Napaiyak naman ang bida dahil hindi daw siya nag-aral para lang labanan ang mga insekto. Kalaunan pa ay kinuha nila ang mga pagkain at ginawang leader si Cheetos. Saka iniwan nila ang dalawang manyak na nakatali. Sinabi ni Metsumi na pupunta sila sa mas ligtas na lugar kung saan sila siguradong magsusurvive. At natapos ang palabas. Kung nagustuhan mo ang video ay like and share and follow na yan para more anime recaps Tagalog to come.